Hello, teachers! and future educators. My name is Blaze, And I'm Rachel. and we are your Teachers for today. Substitute teaching experience. Okay. Para sa mga ganahan nga naay points sa ilahang pagpa-ranking. Yes. Hindi kayo mag-substitute. Inyo na siya experience ana. Sige. Okay, so ako, mag-share ko na nga ako ang substitute teaching experience sa public. And ako, substitute teaching sa private school man. Ano siya, dahil ang mga experience. Okay, so before na makapag-substitute ka, you need kinahanglan gyud kanina ka sa RQA, list of the registry qualified applicants. And then, of course, na kay ma-receive na tawag or text coming from the division office wherein dito ka nagpala sa iyong mga paper. Kundiin ka na RQA. So, kana siya. How about sa private? Di na naghapon? Dahil, ikaw jud ang muadto dito sa school, submit nimo imong resume, ang Okay. siya. And then, pangutanong na sab ka nga unsa imong i-graduatean nganong mag-private school man ka. Okay, nganong ganahan ka mag-private teacher. And then ang nahitabo mo gud ato nga timing ra nga naay teacher nga kinahanglan mo leave kay maternity leave. Oh, so kinahanglan og substitute teacher. So wala ko na-employ as like regular teacher. Na-employ ko because naay kinahanglan i-substitute. Oh, Kana siya. So mo na nahimong substitute teacher. Mo same ra ang process, like ipa-demo ko, like akong mga requirements is ipangayamin. okay. So, thank you so much for that, no? Ay, Yes. naganaan ako ko idea. Maka-auto siya. And after that one, pag naka-receive na ka, and then, pag makuha na nimo ka tong need nimo kwaon ang advice order sa division office. So, ayaw paglangan-langan, you go there immediately, and then after that one, process ka dito sa mga requirements nimo. But the requirements for substitute teaching sa public, i-share na mo sa next na video. Oo. Sa next na kay medyo taas na siya. So, taas-taas na siya. So, what he did, pag after niya na matapos ang, of course, maato man ka dito sa school, kung asa ka na station, kaya na may papirmahan dito sa one of the requirements para mag-apply nimo, that is what we call assumption of duty. So, mapirmahan na ang imong head. So, after that one, pagkatapos ato, ma-okay na ang requirements nimo for substitute teaching, and now, you are now capable para mag-teach. So, as a substitute. So, ang mahitapuan na, kung unsay kanang imong gipulihan, for example, advice mo siya, and then, ang mga subjects, ikaw mag-assume sa iyahang nabilin na subject or sa nabilin na responsibilities, mga na siya. Oo, inanak ko sa ako. Like, kung sa inyong gidugluan na mga grade level, na ako po nag-shoulder na tanan. And, katong nga time kay daghan jud kay kugi. No, 8 ka po subjects. So, pero 7 grade levels kay naapil man ang buon ang sa elementary. Sa high school ko, pwede ko mo tudlo og elementary. Mo na siya. If high school teacher ka, pwede jud ka ato sa lower years. Pero dili pwede sa lower years mo tudlo Yes, sa higher elementary ka, years. hindi ka pwede dito sa... Oo. So mo na nga kay kuwang man dito teacher, di kuha. Ay, bago ako dato. Versatile kaya siya. Ay, grabe ka versatile. So, Oy, yan. karisod, kapoy kayo magpatusun plan na nga siya. Alright. Palakpakan natin siya. Wow, clap. So, 1, 2,